abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigiting pa ng gobyernong ito. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, Pilipinas nating mahal. Ito po ay isang napakahalagang pagtatalakay natin sapagkat makakasama natin sa araw na ito si Attorney Marlon Busantog, ang tagapagtanggol po ng katarungan at kabutihan ng mga katutubong pamayanan at mga tribo at ganon din po ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Naging kasama ko po ito noong panahon na kami po ay aktibo na lumalahok sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Welcome back again, Attorney Marlon Busantog, dito sa programang Pilipinas Nating Mahal. Yes, Ka-Eric, thank you. Naimbag sa patayo amin. Magandang umaga po sa ating lahat, sa minamahal nating Pilipinas, sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yes. Attorney Marlon, kamakailan lamang ay gusto ka naming kapanayamin dito sa Pilipinas Nating Mahal, you being one of the first spokespersons na binuo ng NTF-ELCAC, lalo na sa Legal Cooperation Cluster. Tungkol dito sa controversial na naging desisyon ng Korte Suprema na hindi naman siya talaga main body decision, kung hindi isinakay siya o naging kolatilya ang pag-define niya ng red tagging, na ito daw ay may epekto sa life, liberty, and security ng isang tao na dati na niyang sinabi sa Sarati versus Aquino na iba ang opinyon na yon versus sa opinyon niya ngayon na nagkaroon ng controversial dito sa na epekto sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and sa security sector in particular, lalo na sa pag-a-identify sa mga grupong kasama, kasabwat at kapanalig at enablers ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa urban operations na tinatawag, na hindi direktang armado pero nagtatago sa mga kunwari legal na organisasyon, at ito po ang inunmask at ibinulgar, ibinunyag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Without going into the details of the case, kasi ang main petition is writ of amparo na ibinalik sa korte sa Region 6 sa Iloilo City, but there is a rider decision na isiningit tungkol sa definition ng red tagging, although there is no penalty definition, but the definition of red tagging became controversial out of the Supreme Court decision nitong nakaraang linggo lamang, Attorney Busantog. Yes. Medyo naging familiar tayo sa issue ng red tagging because we had been a part of the teams that handled several issues that were filed. No? Kasi ang first instance ng red tagging is known pa man. No? Even during the time of President Aquino, nagkaroon ng issue ng red tagging at sinabi ng Supreme Court back then that association to this organization is not a threat to life, liberty, and security. And then that ruling has been reinforced by the various cases that we handled, at sinasabi na this part of, and it's a matter of evidence kasi ang writ of amparo, we try to understand it in its context. Ang writ of amparo kasi is protection sa mga tao against possible abduction, kidnapping, or killing, or extrajudicial killing. So ang ini-stop po niyan is yung mga actions na pag ikaw ay nagsalta against the government or any other protest that you want to be involved with, ay ikaw ay magiging subject to kidnapping or extrajudicial killing. So sa atin, kung ito man ay nangyari... Attorney, by the way, a few seconds please na mag-intervene ako. Pinapakita natin ang Joma Season video na kumakalat sa YouTube. At ito'y nauna pa sa NTF-ELCAC na ina-identify niya dito ang mga kunwari legal na organisasyon nilang kumikilos under the Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF connection. Go ahead, Attorney Marlon. You were saying kung gaano kahalaga po ang pag-identify sa mga ito, the way you were doing your job as a spokesperson of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at bilang abogado na rin ng gobyerno during that time. Yes,
balik tayo dun sa discussion on writ of amparo para malaman ng ating mga kababayan kung ano bang tinatawag na writ of amparo. This is a order of protection na binibigay sa mga activists na halimbawa nagsasalta against the government that they should not be subjected to harassment. Kung totoo man kasi na ang government hinaharas yung mga activists natin, bawal yan. Yeah. Activism is never a crime. Correct. Activism is never terrorism. But terrorism or crime is never activism. Yeah. Yun yung lalo natin sinasabi. Activism is not terrorism, but terrorism is not also activism. Yes. Okay. So, kung halimbawa may mga government agents or enforcement agents na sila po ay nangkikidnap at pumapatay sa mga activists natin, dapat kasuhan yan. Bigyan yan ng writ of amparo. Ngayon, iba ang kwento pag when it comes to CPP, NPA, NDF. Yun. Kasi yun yung ginagamit nila na pang-counter na sila daw ay activist, but internally, in truth, hindi naman pala. Ginagamit nila ang pagkukublin nila bilang activist in order to recruit and radicalize children and the youth in joining the New People's Army, which has been declared and designated by our government as a terrorist organization. And worldwide also. And worldwide, like Canada, Australia, New Zealand, US, and the United Nations also declared, for example, Juma Sison as a terrorist individual. Tama. So when it comes to the designation of this organization as a terrorist organization, klaro po ang pwesto ng Republic of the Philippines na ang CPP, NP, NDF is designated as a terrorist organization. Klaro. Ngayon, ang activism does not belong to the CPP, NP, NDF. We have a lot of activists that they are not connected with the CPP, NP, NDF. They Correct. should be protected. Yeah. Okay. Wala tayong away dyan. Okay. Pero yung mga gumagamit ng pagiging aktivista para ituloy ang what do you call the protracted people's war na tinatawag niyo na violence, yan hindi natin pinapayagan. So, sa pagka-file nila, halimbawa si Didoro. Siegfried Didoro. Yan. Na sinasabi mo member pala ng CPP, NP. At kasama ko. At na yung kasama mo. Sa kolektiba sa loob ng Communist Party of the Philippines. Ay hindi dapat binibigyan ng writ of amparo. Kasi siya ay active operative na nagpapabagsak sa gobyerno at involved sa operations ng CPP, NPA, NDF. And you can see this because this personal testimony of yours is your personal experience Exactly. with Didoro. Oo. Yun. Kaya ang tingin ko ngayon, sa kaso na nilabas... At yun ang naging reference case ng Supreme Court Yes. sa desisyon. So ang sa akin siguro sa issue ng Supreme Court on the red tagging is a matter of presentation of evidence. No, baka doon sa presentasyon ng evidence ng nina Didoro napatunayan nila na sila ay simple na activist lamang. At hindi napatunayan naman ng government side na hindi totoo yan. So naman, tumutuloy-tuloy yan So right now, sabi mo nga, meron tayong hearing ngayon sa Iloilo. Yeah, summary hearings 3 days. Doon makikita kung ano talaga ang kung ano talagang katauhan ni Duro. Yeah. Okay. Kasi andun na yung mga kasama niya sa CPP, NPA, andun yung personal testimony mo to connect na hindi siya isang activist lamang. Yun. Kundi isa siyang member ng CPP, NP, NDF designated as a terrorist organization. Correct. At yun po ang dahilan kung bakit there is no such thing as red tagging. Yes. To remind the Supreme Court na kung sana pinakinggan ninyo ang buhay na testimonya at direktang pagpapahayag ng may mga direktang kaalaman at karanasan sa loob ng CPP, NPA, NDF. Kagaya ko po, si Ka Eric, nagbo-volunteer ako in an open court session, unbanked, para po once and for all ma-resolve ito, sana po ay hindi kaagad kayo nag-define ng red tagging according to the definition na gustong gawin ng CPP, NPA, NDF. Pero dahil tayo ay medyo may iba pang mga pag-uusapan, Attorney Busantog, pupuntahan natin yan in our next episodes. And please, we will invite you, including ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, sila Justice Angie Miranda, at pati po sila retired Lieutenant General Ernesto June Torres to shed light on this. Pero mga kababayan at mga kapatid at kasamahan sa Pilipinas nating mahal, makakasama po natin ang isang social and political analyst at the same time crusader for good governance na si Professor Malutikia. Inihanda po natin ang kanyang pag-join sa programang Pilipinas nating mahal. Pero bago po yan, tunghayan natin ang nakakabahalang mga development na ito sa ulat na ito. Itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Yung pattern na yun, nakakabahala.
Ito ang reaksyon ng political strategist sa si Professor Malutikia sa panayam ng SMN News kaugnay sa investigasyon ng Senado hinggil sa issue ng PIDEA leaks. Sa hearing, pilit na sinisira ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang tumipa at pumirma sa nag-leak na pre-operations report noong 2012 kung saan target sa operasyon si nooy Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, pilit na pinapaamin si Morales sa kanyang confidential informant, bagay na ayaw aminin ni Morales dahil sa posibleng niya itong gantihan at patayin. Hinangaan naman ni Tikia ang paninindigan ni Morales sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ngayon. Maaalala na ilan sa mga bumangga sa kasalukuyang administrasyon ay naalis sa pwesto at nakaranas ng panggigipit. Kabilang dyan si Cagayan Governor Manuel Mamba na naalis sa pwesto, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib at Cebu City Mayor Mike Rama na pinatawan ng preventive suspension matapos magsagawa ng maisog rally sa kanilang mga lugar. Gayon din ang nangyari sa SMNI na nahaharap ngayon sa indefinite suspension mula sa National Telecommunications Commission. Tingin tuloy ni Tikia, Walang declaration ng martial law pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. samantala upang matuldukan na ang PIDEA leaks at kung gumagamit nga ba ng illegal na droga si Marcos Jr., hinamon ni Tikia ang Pangulo na magpa-hair follicle drug test. I think the President should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the President to take that hair follicle test. Dagdag pa nito, nagdudulot ng pagdududa sa publiko ang mga pasya ng Pangulo dahil sa drug issue nito. Yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang Pangulo? Yun eh. Yun yung namimiss. Hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Sa huli, naniniwala ang veteranang si Tikia na hindi makakausad ang Pilipinas sa estado nito ngayon kung pilit na tatanggi ang Pangulo na harapin ang drug issue nito. Ayun. Mga kababayan, makakasama na natin po sa programang Pilipinas Nating Mahal ang pinapakinggan ng mamamayan sa kanyang mga pananaw at mga pagpapahayag hinggil sa katotohanan ng nagaganap sa ating lipunan sa kasalukuyan. Kasama po natin, Atty. Marlon Busantog, si Professor Malo Tikia. Ma'am, magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa panahon na inialay ninyo na makasama po kami dito sa Pilipinas Nating Mahal. Good morning po, ma'am. Magandang tanghali ka Eric, magandang tanghali attorney at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yes, ma'am. Let's go to what the news has pointed out clearly. Na there is now an apparent crisis of leadership, integrity, dignity, and competence na kaakibat po sa sumasambulat na iskandalo against President Marcos Jr. How serious is this in terms of political impact to the leadership and integrity of the President sa kanyang paghawak ng kapangyarihan and to the entire social situation and political condition ng bansang Pilipinas as an observer ng kalagayan ng ating bayan? Mamalo. Eric, alam mo, napaka-importante yan kasi simulan natin, nasa saligang batas, ang sinasabi, public office is a public trust. No? Mahalagang bagay ang trust from the voters and to the actuations of the leaders. Dahil public office is a public trust, kailangan rin nating tingnan ano ba yung bumabalot sa sitwasyon natin. Merong economic problems, gutom, no? Merong diplomatic problem, international relations, which is the West Philippine Sea or the South China Sea. At meron yung paglaban natin sa droga, sa bawal na droga, no? Na konektado yon sa peace and order. Napakahalaga niyan kasi kung hindi mo pinagkakatiwalaan ang leader at
tinatanong mo ang kanyang mga desisyon sa bagay ng ekonomiya, sa bagay ng peace and order, sa bagay ng international relations, malaking bagay ang susuungin nitong administrasyon na ito para lamang siya pagkatiwalaan. Alam mo, alam ninyo na ang leader may follower. Tama. At kung ang follower ay nagdududa, nag-iisip ng dalawang panig, mahirap para sa leader na ikumbinse ang mga followers niya na sabihin, tayo dito sa bagong Pilipinas. Napakahirap nun. Kasi ang tanong mo kaagad, doon sa uping ekonomiya, gutom ba ang pamilya ko? Na ang parating tinatanong sa anthropological view, were you better off a year ago than today? Di ba? Tapos pag dinating mo sa peace and order, nakita mo yan, yung PIDEA nasa central ng pag-uusap. Pero nabalitaan natin sa Zamboanga City, lumabas ang mga nahuli sa illegal na droga. Nababalitaan natin na yung mga success rate ng paglaban sa illegal na droga bumababa. Nakita natin yung nangyari sa Batangas. Diba? Nandun siya, nag-declare. Alam mo, kung walang pagdududa sa tiwala, dapat nagpalakpakan ng mga tao. Bilang mo, biggest role. Exactly. Pero nalaman natin na, sandali lang, nasa na ngayon ang drive? Sandali lang, ano yung hinihingi nyo na private yacht? So meaning, wala daw batas. Hindi makapasok si Philippine Coast Guard dun sa private yacht. So anong ibig sabihin nun? Na yung drive nung driver galing sa yate na pribado? Hindi binubuo yung storya. At napakahalaga dun sa problema ng ekonomiya, peace and order, international relations, transparency. Kailangan maging transparent ang gobyerno para maging accountable siya dun sa mandato ng taong bayan. So, napakahalaga ng tiwala. So, ayaw natin na magdududa tayo tuwing may kontrang opinyon sa ginawa niya, magdududa ka na totoo ba yung ginawa ng Pangulo? Bakit siya nagpalit ng desisyon? At hindi ina-explain sa taong bayan ang pagpapalit. Yeah. Tama. Mama Lu, hold your line at mag-interact sa inyo at may puntong i-raise si Atty. Bosantog. Yes. One of the highlights of this administration is yung mga foreign visitation and economic and investment pledges that they are doing. And mahirap man aminin, pero yung mga issue natin na ang presidente natin ay nagda-drugs, no? It really leaves a bitter taste in the mouth. Ang tanong ko po, ma'am, is how would this impact our foreign relations, especially we have a president going around asking for investment pledges? Nagkakaroon ba ng mga economic trust and confidence para mag-invest ang mga ibang investors sa ating bansa? Yes, ma'am. Go ahead po. Attorney, alam mo, maganda yan tanong mo. Ang sagot ko dyan, napakahirap kasi kunyari dun sa international relations, dun sa China, ang China supposedly ang number 1 nating tourist visitors na wala yan. Tama. Pangalawa, napakalaki ng Filipino community sa Hong Kong. Ngayon, magkakaroon ka ng visa restrictions. Magtatanong ngayon ang tao, sandali lang, bakit nagkagano? Maapektuhan ba kami? Yung kasing pinupukol ni attorney, dyan pumapasok yung, ang polisiya mo ba certain, predictable, at stable? Makikita mo dun sa usapin ng investment? Hindi. Nasa na ang Maharlika Fund na minadali na isang buwan lamang? Nasaan ang infrastructure ng Maharlika Fund? Nasaan yung supposedly pledges sa 22 foreign trips 22. na lumalabas lamang ay 28% ang actualized? Yes. Kasi maganda sanang nakikita natin na yung infrastructure. Alam mo, kaya tayo naligtas nung COVID kasi pinatuloy yung infrastructure. Kahit may COVID, tinutuloy yung programa ng gobyerno sa infrastructure. So may multiplier effect. Umiikot yung ekonomiya, mahirap.
Ngayon, kaninang umaga, may nakita akong policy paper na nagsabi na ang ating growth, ng ating economic activity is back to the days after COVID. Which Grabe. means, Grabe. hindi tayo lumago. Kaya hindi lumago, kaya cyclical magkakadugtong. Kaya, hindi lumago dahil walang nagpa-prime. Hindi makapag-prime dahil lahat ng pondo, di ba, linipat sa ayuda. Inalsan ng counterpart ang foreign funded projects. Yeah. Paano gagalaw ang ekonomiya? Samantalang, Tama. pre-market tayo, in case of market failure, sino ba yung invisible hand? Di ba ang gobyerno? Okay. So, hindi yan gumagalaw. Yeah. Natutuwa ako sa private sector na tuloy-tuloy. Pag titingnan mo yung GDP, saan nanggagaling ang growth? Yeah. Diba? So, napakahirap yan, attorney, kasi pag titingnan mo yung investment, dapat pumalo na yun kung magdadalawang taon ka na sa opisina. Oo, tama. Pero wala tayong nakikitang ganyan. Kahit yung proyekto na na-approve ng NEDA, Cancelled. walang gumagalaw. Mamalo, ang nakakabahala before yung continuing interaction ni Attorney Marlon, umabot po sa almost 20% ang hunger incident na inamin ng gobyerno. At ang pinakamataas sa Metro Manila, which means supposedly mas malaki ang opportunity of employment and economic activity. Subalit mahigit 3 milyong pamilya ang nakakaranas ng kagutuman at least once or more than once in a day. Ka-Eric, yan just to respond to that, nagulat ako kasi galing sa DSWD yung term na voluntary hunger. Sabi ko, ano yan? Kaya nga. Pwede ba mag-usap-usap kayo kasi nakakagulat. Nakakagulat yan sa middle class kasi sino ang kakainin ng problemang ekonomiya? Hindi yung DNE, yung middle class. At Yes. the moment lumiit ang middle class, mag-aalsa ang taong bayan, no? Doon sa sinabi mo pa na doon sa ayuda, no? Ayuda. Ano ba talaga tayo? Ay talaga bang ayuda nation na lang tayo? Yan na ba talaga ang bagong Pilipinas? Hindi ba maling-mali ang gawin mong yung buong budget ay ayuda? Yeah, exactly. Ma'am, Yes. Attorney Basantog, continue please. Yes, I always said that there's no coincidences in politics. So what happened to Mayor Rama and Governor Jubahib and then to Governor Mamba are political acts of this administration, whether they accept it or not. And then there's also a growing sentiment coming from the people of dissatisfaction. In fact, we had just had a conversation with the Marcos Resign movement. Yeah. So my question is, how do you place the upcoming, a semblance of political instability? Do you think that it's proper to be unstable right now, to be stable later, to have the Marcos Resign movement a growing call? Or we should, what should be the proper response? Not from the government, but from you. What should be the proper response? At Ma'am Malo, 1 minute. Maliban sa Marcos Resign movement, pumasok din ngayon ang balita na magbubuo din ang iba pang mga grupo ng Marcos Alis Dyan, kampanyang Talsik. Just in, report ito. Ma'am Malo, reaction doon sa tanong na yun. Yung tanong ni attorney, no, dapat to hindi natin pigilan yan kasi kung hindi nyo sasagutin ang tanong, kung hindi kayo magiging accountable sa mga issues, lalaki at lalaki yung grupo na hindi natutuwa sa nangyayari. Bakit? Kasi gutom. Yeah. Di ba ang gutom Basic. na tao kakapit sa patalim? Common sense. Basic. Ang taong tinutulak sa pader, lalaban. Itong manifestations na nangyayari, sinisikil unti-unti ang kapangyarihan ng taong bayan, ng Pilipino, magbubumerang yan. Hindi ba tayo natuto Tama. sa kasaysayan? Ito, 2 years lang Bakit ang tao umaalsa?
2 years lang, wag mo nang pahabain. Ayusin mo. Hindi mo kailangan manungkulan ng katulad ng tatay mo na matagal na ang haba ng pasensya ng tao. Ang tao ngayon hindi pasensyoso. At hindi lamang yan sa Pilipinas, sa buong mundo. Nakita natin ang farmers, nagdala ng traktor nila, nagtapo ng dumi sa France. Sa France, Diba, sa ang dami-daming Germany. sa Germany. Ganun din. Ang dami-daming nangyayari sa mundo because of technology, napakalapit ng tao sa kanilang pamahalaan. Magkamali ka lamang ng isang salita sa iyong press release. Magkamali ka lamang sa isang programa na hindi pinag-aralan at kinonsulta, makikita mo ang reaksyon. Kaya nakakalungkot dahil umaabot tayo dito sa usaping na ito na pwede namang sagutin kaagad. Alam mo, itong administrasyon na ito, I have never seen this president talk to the nation. Yeah, I agree. Kung kinopol yun, magsalita kayo. Agree. Hindi yung prepared speech, di ba? O yung hahabulin ka sa interview, na alam mo namang stage yung interview, yung sinabi ni attorney, at parati ko yung nakikita sa aking industriya. Nothing happens in politics unless it is prepared that way. Correct. So meaning, Correct. itong nangyayari sa atin na ito, hindi stage. Ginawa yan, dinisign yan. Yung paglabas ng Santiago sa Senado, designed yan. Diba? Tama. So, kaya ang taong bayan, kaya napakahalaga pati ng media para sa taong bayan. Kasi kung kayo'y takot, ang mainstream media, ay saan lalapit ang taong bayan? Yes. Di ba? Sino ang magiging ilaw ng taong bayan sa mga issues na ganito na sabihin, alam ho nyo, ganito ho ang pagtingin dyan. Alam ho nyo, mali ho yun. Kailangan gabayan ang taong bayan. At yun doon mahalaga. Kaya nga nung nagkamali sila na tirisin ang SMNI, makikita mo talaga may design. From the very start, from 2023, January, may design sila. Tinira kaagad si Vice President Sara Duterte. Oo. Tinira si SMNI, yung dalawa niyong broadcasters. Opo. Tinira, ikinulong. Kung hindi umalma ang Mista Class. Di ba? Doon meron ka pa ring mga tao na naandyan na titindig. Pero ngayon, dahil dito systematic ang pagsikil nila, mag-iisip ka talaga, sandali lang. Tayo ba'y nasa martial law na? Mamalu, ma'am, may tanong ang taong bayan. First time nating nakita, high-level Office of the President through the Presidential Communications Office justifying a partnership whatsoever, pero alam natin na yun ay euphemism, pabalat bunga na lang yun, para supilin ang pagkalat ng social media na hindi nila nakokontrol ang mga iskandalosong revelations na nagpapatungkol sa liderato ng Pangulo ng Bansa. Magpapartner sila sa Meta para sikilin ang Facebook. Magpapartner ang gobyerno ni Marcos sa Google para sikilin ang YouTube. Kontrolin ang lahat ng daloy ng impormasyon, lalo na ang kritikal sa gobyerno at administrasyon niya. How do you look at this pattern of very brazen and flagrant display of attempt to use authoritarian approach na pati social media na ay sasakupin nila? Alam mo, Eric, yung pagkitil sa mapalayang pananalita, may problema ako doon. Yung team up, sige, mag-team up sila. That's their policy, mag-team up sila. To handle misinformation and disinformation, uulitin ko, ang misinformation, nagkamali ka sa detalye, misinformation yon. Ang disinformation, meron na diyang manipulative propaganda. Ngayon, ang itatanong ko, okay, may ganyan ho kayo. Sino ho ba nagsimula ng disinformation ng kampanya? Tama. Sino ho ba ang may troll farm? Tama. Ihira sa kandidato na national na mag-contain ng troll farm. Ngayon, yan troll farm mo nung eleksyon, dinala mo sa governance, hindi ba dapat ang iyong
positioning, ang iyong framing ay ano ang mga programa, hindi pagkitil ng kritiko, 'di ba? Hindi pag-react na defensive. Alam mo ang gobyerno, yun yung parati kong sinasabi, ang gobyerno parati kang talo. Sabihin mo tama, talo ka pa rin. Ganun ang nature eh. Kasi yung accountability napakahalaga. At doon ko pinupuri ang dating Pangulo. Kasi tingnan mo yung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Isa ako sa kritiko. Yeah. For the first 3 years. Tira ako ng tira sa kanya. Tapos nakita ko, sandali lang. Tama pala. Meron palang rhyme and reason ng pinaggagawa niya. So ang akin, yung kritiko, kasama yon sa panunungkulan. Ang kritiko ay mahalagang bagay sa demokrasya. Tama. Ngayon, kung sasabihin mo, no, we will fight disinformation, just make sure, PCO, that you do not engage in disinformation. Yan. Kasi part and parcel ng public relations effort sa gobyerno is really to play propaganda that the government is good, that the government is doing this way, blah, blah, blah. Yun, understood natin na they have to perform that role. Pero ang tanong ko, bakit hindi kayo nagpunta ng opensiba ng positive news? Exactly. Kulang ba? Ang dami-daming kabinete. Yung tinatanong ko, bakit ang mga kabinete tahimik? Ang sekretary, ang kalihim. Wala ba kayong programa? Di ba nagsimula sila doon sa weekly press release? Yes. Na they invite secretaries, they talk about the projects, the programs, what they will roll out. Then all of a sudden, nawala. Bakit? Yan. Di ba? Wala ka na bang news? Doon ako nagtataka. Nagmi-meet kayo ng kabinete. 2 hours, 4 hours. Anong decision? Yan. Doon ko nga tinira-tira si Presidente Duterte. Ang meeting nyo hanggang hating gabi. Kasi nasanay ako doon sa training namin nung panahon ni FBR. Na pagkatapos ng cabinet, di ba, meron kang, ito yung mga pinagkasunduan, ito yung gagawin. Kay Presidente Duterte, wala hanggang madaling araw. Pero nakikita mo, bawat kalihim, gumagalaw. May nangyayari. May report to the public. Yes. Ngayon, ang tingin ko, sabi ko nga, ito ba mga kabinete ni Pangulo takot sa kanya? O may kinatatakutan? Mamalo. Kaya hindi nagsasalita. Okay. Ma'am, thank you for that explanation na nakita natin na napakahalaga po ang communication and information sapagkat ito po ay interactive na pinanggagalingan ng tamang pamamahala when the people are informed and they are involved. Attorney Marlon, your reaction? Yes. Bago ko po ibato yung isa pang tanong kay Ma'am Malu. Our democratic system was designed to come up with checks and balances, no? And one of them is, of course, the media as the fourth state. But we also have Congress, the lower house and the upper house. But what I see now is silence coming from the media, and even the lower house, I see a failure to act as checks and balances. And right now, what's happening in the Senate during the investigation is the active hands of Senate members in order to stop the investigation, which is critical. No? The issue is critical to the people. And I see this as a failure probably of our design. So my question probably kay Ma'am is that, Yeah, go ahead. saan tayo nagkamali sa ating sistema? Why is it's easy to come up with alliances like this, eroding the principles of checks and balances? Yeah. Bakit lumagpas po, ma'am, sa traditionally institutional checks and balance at napupunta sa direct action of the people to account or hold accountable the president because of this failure of issues and programs in governance niya? Ma'am. Attorney, alam mo may failure tayo sa politika. There's a great failure there. I have been in this business for decades. Ang isa kong kinalulungkot, walang political party. Yeah. Walang discipline, walang recruitment. So technically, at yan nangyayari. Every administration, pag nanalo, lilipat. Magiging monolithic, napakalaking partido. Bakit? Kasi kailangan ko makuha ang aking port. Pondo. Okay? Kailangan ko makuha ang aking projects. Susunod ng eleksyon, lipat na naman dun sa nanalo. Wala tayong disiplina sa partido. Pangalawa, yung politika natin is very personalistic. Yan, isa pa. Dahil walang political party, di ba?
Pangatlo, nangyayari yaang tahimik ang House of Representatives, kinokontrol sa Senado, kasi wala tayong opposition. Babalik ulit tayo sa political party. Sino ba ang oposisyon? Ang mangyayaring oposisyon sa 2025, lahat yung anti-Marcos. Hindi programmatic ang pinag-uusapan eh. Personality. Bumabanat ka, anti-Marcos ka, siguro pro-Duterte ka. At ganun yung labeling. Yun ang kinalulungot ko. Kasi hindi na issues ang pinag-uusapan. Labeled as ikaw, DDS, ikaw, ano nga yun, Apple Lakay or something. So, babalik tayo dun sa uri ng politika. The politics should serve the nation. The politics should be a few meters, kung hindi kaya, a few meters from economic decisions. Na-decouple na nga ang Nagkadugtong sila politics dapat. and economics eh. Tama. Diba? Nung panahon ni Gloria. Pero, makikita natin na ayan na naman sila. Yung parati kong sinasabi, balik ba tayo sa oligarchy? Meron tayong new oligarchs. The new Yung panahon ni Presidente Marcos Sr. Balik ba tayo doon sa Blue Ladies? Balik ba tayo doon sa fashion and everything? So ano yung binabalik mo? Kasi napaka malaking question yung bagong Pilipinas. Aspirational ang bagong Pilipinas. Paano natin marireach yung bagong Pilipinas kung lahat ay luma at lahat ay transactional? Correct. Ma'am, may reaction lang si Attorney Marlon and then may ibabato kaming isang katanungan sa inyo. I fully agree actually with Ma'am doon sa sinasabi niya na our politics has become so much transactional. But I would still like to assume that our system also supposedly was designed to create national leaders. Kasi despite the politics, despite the political party differences, in politics there are simplicities eh. One of them is honesty, competence, ability to articulate what the people needs, no? And I feel that at this point in time, we do not have leaders of strong moral characteristics. And probably it's not probably a question, but would you agree with me, Ma'am, that both in the House and the Senate, there is a dearth of leaders who manifest, should we say, the moral compass that is expected from a leader? Yeah, go ahead, ma'am. Sir, nag-agree ako dyan, no? Pag tinanong mo, there are 64 Yes. young leaders in the House of Representatives. Ano ang tinuturo ng institusyon sa kanila? Yeah. Pag tinanong mo, ano ho ang North Star nyo? Ma'am, ano yan? Pumasok siya, dynastic, di ba? Hindi ko naman linalahat ang dynastic kasi may dynastic. Yung pagiging dynastic, meron kang mataas na ability to win. Pero to serve, you have to distinguish yourself from your father, your grandfather, whatever. Of course. Tama. Nag-agree ako doon na hindi kasi dapat trabaho yun ng political party eh. Yung development ng mga members para lumalabas yung magagaling. Tingnan ho nyo yung transition sa Singapore. Napakahusay. Ganda. Sa May 15, magpapalit. Paano nakuha yung incoming na Prime Minister Wong? Nanggaling ho yun sa search. Ang ginagawa sa Singapore, lahat ng bata, 45 and below, next generation of leaders, hali kayo. In-expose sa proseso ng gobyerno. Pagkatapos yung top 3, yung top 1 na ho nag-giveaway eh. Bakit? Kasi ang sinabi niya, magsiservisyo ako, nasa kalagitnaan ako ng 60 years old. Parang kailangan dyan mas bata. Kaya binigay sa number 2, Yeah, si Prime Minister Wong. Napakaganda. And the transition is very, very simple but very symbolical. Idadagdag ko lang po doon sa sinabi ni Attorney, no? Trine-train for national officer. Hindi nga natin nakita na si Duterte pwedeng presidente. Opo. So yung political ladder natin, nag-e-end hanggang Senado. Tapos lahat nag-aambisyon. Yung 24 senators, they are, what do you call this, small republics.
but they behave like a president. So when a certain guy from Davao suddenly showed up, the whole Metro Manila was so, ano yan, hindi niya yan kaya. Last minute, sino yan? Taga Davao. Diba? So pag tinitingnan mo, paano nag-a-ascend ang leader sa atin? Wala yung dati kasing plano, congressman ka, pumunta ka ng senador, tapos presidente. Yeah. Bihira yung nanggagaling sa local government. Ang local government natin, si President Erap, pero hindi natapos. O sino pa local government? Diba? Yung history natin, kung titingnan nyo from the 1935 Constitution, lahat ng pangulo natin, from the first to the 15th, came from the legislative body. Yeah. So how do you change politics if you were part of that group? Mama Lu. Kaya talagang shooting star. Yeah. Talagang bihira sa lifetime natin ang makakakita tayo ng dati nga hindi ako naniniwala na destiny. Parati kong sinasabi, no, you prepare, the ladder is there, you go up, you learn the ropes, di ba? You train. But now, one of my factor is really destiny. Destiny. Kasi if you're really destined to be there, whatever happens, wala tayong magagawa. Yeah. Di ba? The survey can predict so much. Yeah. Campaign messaging and everything. But Yeah. this is an example na wala sa political ladder. Inayawan niya ang maging secretary. 'Di ba? Tapos yung pala, tatakbo siya. Yeah, kaya nga, Ma'am Malu, which brings us to this point. Do you think that dahil sa kanyang kakulangan ng mainam na karanasan sa politika and of course the innate weakness of the political system, kakulangan ng isang matino at disiplinadong political party, palipat-lipat at walang development ng mga political leaders ng gobyerno na nagmumula doon sa karanasan ng kanilang maayos na involvement sa pamamahala, down the line, paakyat. Ganito ba ang nakikita nyo nangyari ngayon sa Pangulong Marcos Jr.? Especially na parang bagang ito ay naging entitlement niya na mag-recover lamang ng pangalan ng kanyang ama, but the experience and maturity of political leadership is not present all along sa kanyang pagkatao. Kaya ngayon, nahihirapan siyang gumampan ng isang tamang pamumuno bilang Pangulo, kaya napakaaga ng pagsambulat ng krisis sa kanyang pamumuno. Mama Lu. Alam mo ka, Eric, I was expecting a lot from him. First, he is the son, the namesake. Second, hindi mo naman tulak kabigin na walang experience dahil nanggaling sa local government, naging gobernador, naging congressman, naging senador. Pero titingnan mo uli, paano ba niya ginampanan? Yun, track record. Diba? Oo, yung track record, napakahalaga. Mahalaga yun. Tapos, yung napakaganda ang mensaheng unity. Kasi galing tayo sa masalimuot na 2016, ng 2010, 2016, no? So yung 2022, nung sinabing unity, pero siguro ang naging problema natin, nag-aspire tayo na maaayos ang politika. Sa unity kasi kailangan maayos ang politika. Exactly. Lahat yan will be derivatives of maayos na politika. Doon talaga. Pero nakita natin sino bang unang sumaksak doon sa pagsasamahan, 'di ba? Bakit? Hindi ba naging maayos yung pagsasamahan ninyo? Hindi ba nakita nyo, numbers wise, na hindi ka mananalo kung wala ang Duterte? Yeah. Hindi ba napakalaking political capital na ipinalibing ang iyong tatay? Tama. Yan, napakahalaga ho, Tama. no? Kasi every administration, Tama. post-Cory, they all wanted to deal with the Marcos card. Pero how do you do that? Because dealing with the Marcos card would mean ensuring that the money can be recovered. Yes. Diba? From FBR. Sino ang
I think first year ng kanyang administrasyon, sinabi niya, ilibing diyan sa libingan ng mga bayani. 'Di ba? Tapos nagpadala siya ng corona, atakihin siya o ano. That was done. Hindi ko sinasabing bigyan nyo ng yung utang na loob. Minsan yan masama rin sa Pilipino, minsan mabuti. Pero sandali lang, hindi ba itinaya niya ang kanyang administrasyon para sa inyo? Exactly. Tapos napakasakit at sinabi riyan ni Pangulo, bakit nyo tinitira ang anak ko? Napakasakit. Yung salitang yun, napakasakit. Kaya sabi niya, buksan nyo ang libro nyo. Yes. Kasi ang ginagawa, sige sila ng sige ng tulak, pag nagkaroon ng pader, itigil sila. Which happened, tingnan mo, tumigil. 'Di ba? Tumigil sa Chacha. 'Di ba? Tumigil yung mga yan. Matras na sila. Ngayon, bakit mahalaga ang Senado? Kasi gusto nila ang Senado magkaroon ng 3/4 sa kasama nila para madali ang Chacha. Hindi pa ho tapos ang Chacha. Tama. Naandyan pa yan. Kaya nga itong 2025, again, it's a critical period in our political history. Paano tayo boboto ng mga senador at congressman na ang background ay ganitong nangyayari sa 19th Congress, no? Correct. At nangyayari na ang 17th president natin ganong hindi nakikialam, hindi nagsasabi na sandali lang. Lumabas lang siya as a leader dun sa alliance. Never called parties. No? Never called the speaker on all this. Yun ang tanong ngayon ng taong bayan sa inyo bilang isang social and political observer. How critical is the ongoing revelations of scandal involving the president sa previous drugs operation na napagtakpan at naimaniobra na hindi maituloy, subalit ngayon pala ay lumalabas na ang mga sirkumstansya at mga pangyayari ay dumudugtong sa katotohanan. Yun nga ang dahilan kung bakit ngayon ay nare-reveal sa Senado. Ito ba ay magti-trigger ng malawakang diskontento ng mamamayan, or is this not enough? Kailangan pa ng mas malalim na other political value na mga explosive revelations kasabay ng paglubha ng krisis sa ekonomiya upang masasabi natin na talagang aabot ang dulo ng critical period laban sa gobyernong Marcos na posibleng hindi na niya ma-handle at bababa siya sa kapangyarihan. How do you look at those correlation? Well, napakahirap yung tanong mong yan kasi ako, hindi ako naniniwala sa extrajudicial, although nagkaroon ng extra-constitutional, nagkaroon na tayo sa kasaysayan natin ng ganyan. At napakahirap para dun sa Pangulong yon, si Presidente Arroyo, na to drive on that rocky road. No? Ang kagandahan nun, na-establish na yung ekonomiya eh. Kaya political, she could probably fail. Alam mo, nagulat nga ako recently nang nagsalita si Senator Grace Poe. Ano yan, sina-checkmate nyo si President Arroyo? So wala na eh. Wala naman kayong ginawa. Hindi nyo tiningnan. Ano bang nagkamali sa eleksyon? Paltan natin yung sistema. Wala. She won under Smartmatic. Then why will you all of a sudden deliver a privileged speech on the floor on Hello Garci? Are you reminding people? Are you signaling? So, ito yung tinatanong mo ka, Eric. Sa tingin ko, kung hindi masagot, hindi maayos, it can be a political issue. It can be a campaign issue in 2025. Tama. If the economy, sinks further, ang taong bayan magre-register ng vote against the incumbent. Claro. Kaya nga ang tanong ko, kiss of death ba ang Marcos? Kasi makikita mo, all surveys are showing a trend going down. Pabagsak ang pagtanggap ng tao sa kanya. Yes. So, in that environment,
ano ang role ng gobyerno na may hawak sa Smartmatic? Yeah. O dyan sa magbabago? Dadayain ba nila? Alam mo, sa Pilipinas, 2 bagay lang, nanalo ka at dinaya. Ganun pa rin. Since as, when I started in this industry, Ginoo, yung pa rin. Gusto ko mandaya. Anong pandaya? Natalo ka, di ba? Hindi mo accept na natalo. Sa tingin ko, yung pag-alis sa opisina, luloob yan doon sa public offices, sa public Yeah, trust. doon pa rin siya babalik. At doon lumalabas yung betrayal Of of public public trust. trust. Tama. Napakahalaga nun. Ma'am, ibabalik ko kay Attorney Marlon. Doon sa reaction sa tanong ko, would this be leading towards a more direct collective action of the people challenging the traditional institutions of checks and balance if they see that the failure of governance and failure of leadership under the Marcos Jr. government become so apparent and undeniable? Attorney Marlon. Sa una-una, maraming salamat, ma'am, kasi I feel that one of the topics na really hindi siya masyadong pinag-uusapan is our political system and how it should be changed, which I think is critical to every governance. Ang tanong ko po kasi, ang nakikita ko, ma'am, ganito siya. There has been a lot of talks in this administration regarding foreign travels, direct investment, People's Initiative, CHACHA, the AYUDA system, we have the Senate now. But it seems that there's a lack of talk about the people. Hindi po pinag-uusapan ang taong bayan, which I think is central na dapat pag-usapan nasaan sila. Ang tanong ko lang, ma'am, is ganito. We are here now, and I want to talk about the people. We are here now as a nation, as a people. Nasaan tayo dapat? Or should we be? Yeah. Ma'am, that will be our final, second to the final question. Give your reaction to that. Oo, where should we be? Nanggaling ho tayo dun sa COVID years. So dapat we are given the chance not to go back to the way we were, but to really chart a different path. Hindi ko po yun nakikita. Kasi ang issue, kagutuman pa rin. Ka Eric, di ba, yung sa recruitment, Yeah. kung gutom ang tao, madali mo ma-recruit. Exactly, ma'am. Ganun lang kasi. Tama. So, nasaan tayo? Ang daming promiso, hindi nagawa. Yung ayuda is only palliative. Maubos mo yung ayuda, babalik ka rin doon sa nakaganong ka sa gobyerno. Yung ba ang gusto nating bagong Pilipinas? In terms of employment, oo, employed, maganda ang employment rating natin. Pero yung bang sweldo enough for you to buy the common basic needs? So, usapin na rin ng labor yan in terms of wage. Para ang isang presidente sabihin na pag-aralan nyo nga yung sa wage board, para hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa atin. Para mo sabihin na, ang bigas ba, 50-something na, para hindi ko yun alam I mean, these things tell you there is something wrong. Exactly. Either may cordon o hindi niya alam kung anong nangyayari sa baba. Kasi pag tiningnan mo, pag bumaba siya, ang asal niya, Pangulo ako, hindi leader. At yung optics, maganda magbihis, nakaparong, you have never seen him with the ordinary na tao. Gaway-gaway, ganyan-ganyan. Good observation, Ma'am Malo. Magandang kamay-kamay, observation pero yan, ma'am. Mantakin mo, hindi niya alam, ma'am, na pag nagbumaba si Pangulong Duterte, the highest price in market for rice per kilo, Attorney Marlon, was only 41 pesos. Now, tumatakbo between 60 to 65 pesos. You're the president and you do not feel that and you do not observe that. Naging DA secretary ka pa. Oo ka, Eric, you do not know. Ay, ako nagulat nun. Straight from his mouth. Nakita ko yun, Hindi ma'am, yun interview. hindi ko, anong alam mo? O yung bigas, which is the main staple food. Yeah. Nagka-revolusyon sa Thailand dahil sa Dahil bigas. sa bigas. Ma'am, final question namin sa iyo to. Nagbuo po 2 or 3 weeks ago, Attorney Marlon, Mamalo, ng no to US BBM proxy war.
koalisyon ng mamamayan kontra giyera. At ngayon po, para pagtakpan ang kanyang pagkukulang, obviously, sa tamang pamumuno at ma-deliver ang tamang programa na kanyang tinindigan o ginamit sa entablado, ay nagpihit pabigla sa isang pagkukunwaring tapang-tapangan ng relasyon sa China at nag-uudyok pa ng digmaan na parabagang papunta na tayo doon at hindi na pwedeng hindi tayo makipagdigma. Gaano kadelikado ang ganitong mga paninindigan niya sa foreign relations and international and foreign policy program niya na bigla natin, na hindi natin ini-expect na gagawin niya ito. At saan ito patutungo? Yun pong final question natin. Well, alam mo ka, Eric, nakakatakot yung sa relasyon natin sa China eh. Kasi nanggaling na tayo sa panahon na merong neutrality, may non-aligned positioning. Itong proxy war, talagang tayo ang bala ng Amerikano. 'Di ba? Nakakalungkot kasi hindi naman ho pala away ang Pilipinas. Siguro mahilig magpikunan, 'di ba? Maglokohan, pero yung talagang kukuha ka ng baril para bumaril, gawain lang ho 'yon ng mga private armed groups, no? So sabi ko nga, isang lokohan, kunin niyo lahat ng private armed groups. Alam naman ang order of battle ng PNP, ilagay mo dun sa Western Seaboard. Pwede. Lumaban. Tapos silang lahat ng anak ng mga politiko na lalaki, wala tayong conscription service. Hindi kayo mauna. Tama. Pero alam mo ka, Eric, na awang-awa ako sa Batanes. Kasi ang Ibatan culture, peace. Peace. Ang Ibatan culture, honesty. Honest yan, ho. Pero mong gawing garrison state yan, at nung balikatan mas marami pang Amerikano sa Batanes. Kaysa Sa mga Ibatan, di ba? So, ang akin, bakit? Kasi, yung respeto natin, una sa Southeast Asian, nawawala. Yan. Di ba? So, Ang sabi nila, wag dito sa ating lugar. Abay, kung gusto nyo magpakamatay, kayo na lang. Bakit? Anong epekto nun? Kasi sinong investor na titingin sa Southeast Asian region ang pupunta dito knowing si Pilipinas Exactly. gusto makipag-away? Exactly. Di ba? Pangalawa, hindi naman natin kalaban ang China. Oo, meron tayong mga bagay na hindi sinasang-ayunan. Pero lahat yan madadala sa usapan. Bakit ang nangunguna ay ang mga warmongerers at ang security cluster sa diplomasya? Yan. Hindi ba ang diplomasya? Last yung mga security cluster. Para ang mga security cluster salita ng salita. Ine-escalate. Gumagamit ng emotional narrative para magalit ang taong bayan. O anong sinabi ng mga taong bayan? Ay ba hindi kayo kumuha ng water cannon? Dati water cannon nyo rin. No. Diba? May mga ilan. May critical mass ang issues eh. Kaya ako nagugulat eh. Hindi lumalabas. Hindi siguro mag-EDSA, pero makikita mo yung critical mass on a given issue. May nagsasalita. Yan nagsasalita. Yun ang ating konsuelo sa tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Hindi po sila basta pasusupil kapag nakikita nila ang kabulastugan ay garapalan, lalo na kung nanggagaling sa may mga kapangyarihan. Attorney Marlon, your final interaction kay Mama Lu at napakaganda ng talakayan na ito natin. Wala naman. Pero nagpapasalamat ako kay Mama Lo sa ating mga discussions. But my final thought on the matter is simple. No? Sabi ni Sun Tzu sa Art of War, the best soldiers are the well-fed soldiers. Yes. Tayo naman ang best importer ng rice. So paano tayo gigera kung tayo mismo ay gutom? Maraming salamat, ma'am. Okay. Salamat, attorney. Mama Lo, paano tayo makikipagdigma kung ang ating bansa ay kulang na nga sa bigas, kulang pa ang mga tao para mag-survive sa kagutuman, ang Pangulo ay parte ng party at ang kanyang asawa na parabagang wala lang sa kanila ang posibleng patutunguhan ng kanyang pagtapang-tapangan at paggigiitan sa China na hindi naman dapat mangyari, sabi mo, kasi pwede namang pumunta sa masusi at mapayapang pag-uusap. Your final word to the Filipino people on this very critical and challenging times na inaharap ng bansang Pilipinas under the Marcos Jr. government. Sa mga Pilipino, wag po tayong matakot.
Nanggaling na ho tayo sa ganyan na dumaan na ho tayo sa kasaysayan na yan. Ang ating pong lolo, lola, siguro dumaan yan World War II yan. Ang ating pong mga nanay, tatay, dumaan yan sa martial law. Sa generation, sa millennials, sa generation alpha, discuss the issues, learn the issues, be faithful to the cause. And that cause is really being a Filipino in our country. Mahalin po natin ang Pilipinas, unahin po natin ang Pilipino. Yun. Maraming salamat kay Professor Malutiquia at ibabalik ko po sa pananalita na binungad mo kanina, ang lahat ng mabuting pamamahala magsisimula sa pananagutan ng namumuno, lalo na sa Pangulo, at ang kanyang hindi pagtaksil at pagtalikod sa tunay na kabutihan at interes ng kanyang mamamayan bago ang kanyang sariling kabutihan at personal na interes. Iyon ang reminder natin sa Marcos Jr. government. Ang taong bayan na naghahanap ng mabuting pamamahala at pananagutan sa inyo ay hindi kalaban. Sila ay dapat bahagi ng totoong pagtindig sa mabuting pamamahala na inyong obligasyon dahil pinili po ninyo na maging Pangulo. Maraming salamat, Professor Malutiquia. Ayun. Mabuhay po kayo, ma'am. Attorney Marlon, your final word for this episode. Sometimes we have to realize that it's not only leaders that needs to be changed, but also the systemic form of our government that had brought us to this issue. Lalo yung pinag-usapan ni Ma'am Malu kanina na how our leaders are being selected and how they are being elevated to office. And we have good models from across the world. Singapore, for example. Yes. So, I think ang sa Pilipinas, andun pa rin yung pag-asa, no? Na our system of governance can be improved and enhanced to the point that ang pinag-uusapan natin ay hindi kung gumagamit ng cocaine ang Pangulo, hindi. But whether or not they are doing a good job in managing the country. So I think there's hope for us, and I think this hope is still vested and rested upon the Filipino people. Ayun. Mga kababayan, nakasama po natin si Attorney Marlon Bosantog at kanina lang si Professor Malutiquia sa mga usaping na dapat ay tinatalakay ng bawat sektor ng lipunan sapagkat napakahalaga po para sa ating bansa na maayos at matino ang namumuno ng ating bayan. Sabi nga namin dito sa Pilipinas nating mahal, paulit-ulit naming babanggitin ito, the situation sometimes may seem so desperate, but definitely, it is far from being hopeless. For as long as naniniwala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang taong bayan ay binubuklod natin sa mabuting layunin, ang pamahalaang nagiging suwail sa bayan ay palaging babalik sa tama kapag mamamayan ang humatol sa kanila. Ito po si Ka Eric, kasama ko si Attorney Marlon Bosantog dito sa Pilipinas Nating Mahal. Mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigiting